Nako po, eto. Tila nagpahiwatig po, mga kabida, ito hong si Lead Prosecutor Jervy Luistro po, mga kabida, na ayaw na pong ipatawag po ito hong si Colonel Raymond Lachica po, bilang susunod na witness ng prosecution, po. Okay? Sa isang press conference po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, mismo, si Luistro, sa kanya hong personal na opinion, po, ayaw na raw niyang ipatawag ito hong si Colonel Lachica, mga kabida, dahil sapat na raw ito hong si Gina Acosta, sa kanila hong pananaw, mga kabida, in-establish na raw nila ito hong misappropriation, ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, po. Okay? Yun din yung nakapagtataka Kasi kung tutuusin po, posibleng bombshell po, mga kabida, ang testimony po, ni Colonel Lachica. Okay? Kung ipapatawag po ito ng prosecution, dahil unang-una, ano po ang role ni Lachica po? Siya po yung recipient ng pera po, mga kabida, po. Okay? Siya po yung recipient. So, dun po natin malalaman kung saan po ginastos yung pera ng OVP, ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana yun, mga kabida, na ma-establish po ng prosecution. Okay? Kung saan ginastos, okay, ang sinasabi ho ng prosecution na misuse of confidential funds. Okay? Misappropriations ng confidential funds, mga kabida, ng OVP. Pero tila alanganin ho sila, mga kabida, po, na ipatawag ito kung si Colonel Lachica, Bakit kaya? Okay, kahit na po, si Presiding Officer Chis Escudero, nagtataka din kung bakit hanggang ngayon, hindi pa nila ipinapsampi na po, ito kung si Colonel Lachica, mga kabida, po. Okay? Kahit na po, kahapon, naglabas po ng pahayag ito hong si Colonel Raymond Lachica, mga kabida, na handa na raw siyang tumistigo. Handa na raw siyang isiwalat po ang katotohanan po, mga kabida. Nag-aantay lang po siya ng sampina. Okay? Nag-aantay lang po siya na ipatawag po siya, mga kabida, ng prosecution. Okay? Pero tila nagpahiwatig na po ito hong si Luistro, na ayaw ho nilang ipatawag si Lachica, po. Although hindi po official yon dahil personal na pananaw po yon ni Luistro, pero alam naman po natin na lead prosecutor po si Luistro, mga kabida. Meron ho siyang say. Okay? Oh. Hindi kaya takot ang prosecution na malaman po, mga kabida, kung saan po ginamit ni Vice President Sara Duterte yung pera, millions of pesos na ibinigay po, mga kabida, kay Colonel Lachica, po? Baka naman po, magiging bangungot po ng prosecution yon, mga kabida. Pag nalaman po nila, mga kabida, kung saan po ginamit ang pondo na yon. Alright? Eto. Pakinggan muna natin ito hong si Jervy Luistro po, mga kabida, sa press con ng prosecution team. Okay? Diyan po sa House of Representatives. Narito po. Very honest with you, I am more inclined not to present Lachica and Velasco. My position is simple. May misuse na ba? Nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer. May misappropriation na ba? May irregular liquidation na ba? For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. We are just waiting for the testimony of Edward Fajarda with respect to the confidential fund of the Department of Education, no? Yan. So, sapat na po para sa kanila ito hong si Gina Acosta, Plus, ito pa, ito hong kay Edward Fajarda po, ng Department of Education during the time of Vice President Sara Duterte, po. Siya po ay kalihim po ng DepEd, mga kabida. Kasi kabilang kasi itong DepEd na sinarge po nila, mga kabida,
okay, na nagkaroon po ng misuse of confidential funds, ano? Okay, during the time of VP Sara as Secretary of DepEd. Okay? Now, eto lang po, ano? Kung na-establish na po nila mga kabida yung goal nila, ano? Itong misuse, misappropriations of confidential funds, mas maganda sana okay, na i-boost po nila yung kanila hong na-establish na fact para sa kanila, no, mga kabida, kung ipapatawag ho nila itong si Colonel Chika. Ako, duda po ako dito, ano? Kaya nga ayaw ho nila ipatawag sila Chika, no, mga kabida. Baka naman po maputol yung kanilang narrative. Okay? Yung kanilang narrative po, mga kabida, na guilty na po si Sara Duterte. Okay? Nagkaroon na po ng misuse ng confidential funds si Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay? Kahit na po, hindi inalaw ng Commission on Audit, ano, ginamit pa rin ng OVP yung pondo, ano, mga kabida, doon ho sa hindi ho dapat paggagamitan po, ano, mga kabida, ano po. Di ba? Takot po sila na baka maputol yung narrative na yon. Alright? At saka pangalawa po, ano, mga kabida, hindi naman po automatic. Pag sinasabi hong nagkaroon po ng misuse of confidential funds, hindi po automatic daw yun, ano, mga kabida, na impeachable offense na po yun. Okay? Meron hong mga qualifications, ano, mga kabida. Okay? Ni-research ko po, sabi po ng Korte Suprema, ano, mga kabida, okay, magkakaroon lang po yan ng culpable violations of Constitution, okay, graft and corruption, ano, mga kabida, ano po. Okay, kung meron pong bad faith dun ho sa paggamit, ano, mga kabida. Ibig sabihin, okay, meron pong intention na gamitin talaga ito kahit na bawal. Ibig sabihin, ginamit po nila yung pondo kahit na alam po nila na bawal. Okay, mga kabida. At ginamit po nila sa personal na bagay, ano po. Ibig sabihin, posibleng binulsa po nila yung pera, ano, mga kabida. Pero malinaw naman dun ho sa mga previous testimonies, ano, ng kanilang mga witnesses, ano po, mga kabida, na hindi ho binulsa ni Sara Duterte yung confidential funds. Mismo, si Attorney Wamil po, ano, yung kanilang unang witness, okay, mula sa Commission on Audit, nagsabi na hindi po nila na-establish na binulsa po ni Sara Duterte yung pera. Alright? In fact, mismo si Attorney Wamil nagsabi, ano, na ginamit po ang pera doon ho sa pambili po ng gamot, pambili po ng medisina, okay, pambili po ng pagkain para sa mga tao, ano, mga kabida. Which is, according to him, misuse. Hindi dapat ginamit po doon, ano, mga kabida, ano po. Now, ang tanong, yung misuse ba ng pondo sa pagbili po ng gamot at saka pagkain, makukonsider na po yun na betrayal of public trust? Impeachable offense na po ba yun? Ano? Mga kabida na po. Doon po natin madodraw yung line, mga kabida, na hanggang ngayon, hindi pa po na-establish ng prosecution yung direktang ebidensya, ano, mga kabida, na meron pong ginawang impeachable offense si Sara Duterte. Okay, alalahanin po natin, hindi pa po nagpresenta po ng ebidensya ang defense, ano, mga kabida, ano po. Hindi pa natin alam, ano, yung dynamics po, ano, ng paggamit po ng confidential funds. Okay? Ang pinagbatayan lang po, mga kabida, ng prosecution is yung testimony po ni Gina Acosta. Okay, ni Attorney Wamil, ano, mga kabida. O sino pa pong testigo na kanilang iniharap po, ano, mga kabida, dyan po sa impeachment court. Okay, antayin natin yung defense, ano, na mag-present po ng kanilang ebidensya po, ano, mga kabida, to counter itong narrative po, mga kabida, ng prosecution. Okay? Kasi dyan po natin malalaman kung talaga bang intentionally, okay, lumabag itong si Sara Duterte sa panuntunan po ng Commission on Audit, which is the misuse of confidential funds, ano, mga kabida, ano po. Okay? Hanggang ngayon, wala pang na-establish, ano, mga kabida, kung
tatanungin po natin yung mga legal experts. Okay? Yung mga legal experts na wala hong kinikilingan, wag ho yung mga nagtitake ng sides, mga kabida. Diba? Siyempre, kung tatanungin mo yung pro-impeachment lawyers, okay? Sasabihin talaga nila, mga kabida, na na-establish na po yung fact, mga kabida, na nagkaroon po ng misuse of public funds, o misuse of confidential funds. Okay? Misappropriations of confidential funds, mga kabida. Kung tatanungin po natin yung mga nasa defense, yung mga abogadong nagtitake sides sa defense, mga kabida, syempre naman, sasabihin po nila na wala hong na-establish na ebidensya, doon ho tayo magtatanong sa mga walang kinikilingan, At sabi po nila, mga kabida, hanggang ngayon, wala pang na-establish na direktang ebidensya, na si Sara Duterte ay gumawa, ng impeachable offense, mga kabida. Okay? So, antayin natin to, mga kabida, po. Okay? Hayaan na lang natin yung prosecution na mag-enjoy sa kanila hong narrative. Okay? Baka naman po, pagdating ho ng panahon, mga kabida, kakainin po nila yung kanila kung sariling narrative po, mga kabida, po, at ma-establish, mga kabida, na wala talagang ginawang impeachable offense si Sara Duterte, po. Kung meron man po siyang ginawang misuse, ng confidential funds, hindi po in bad faith, mga kabida. Okay? Dahil ang kanyang paggamit po ng confidential funds ay hindi ho para sa sariling bulsa po niya. Okay? Para po sa mga tao yun, mga kabida. At yun ay hindi ho makukonsiderang betrayal of public trust para po sa akin, mga kabida, po. Alright? So, abangan. Okay? Abangan natin, mga kabida, kung hanggang Article 1 lang ba ito hong prosecution, mga kabida. Kasi sabi po nila kapag ma-establish na raw nila, mga kabida, na meron silang laban, guilty si Sara Duterte sa isang article, hindi na raw nila i-present yung iba pang mga articles of impeachment. Tingnan po natin yan. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.